Impeachment preliminaries are now underway at the House against Vice President Sara Duterte. And our mobile journalist Amy Atienza is there to cover the hearing. Amy, wala naman ulit daw ang VP kahit hindi naman naglabas ang TRO Supreme Court. Sino ang mga representation niya dyan sa Justice Committee at ano na ba ang mga highlights so far ng mga pagdinig? Yes, good afternoon, Lord Denise. Wala kang representation na dumalo para kay Vice President Sara Duterte ngayong araw dito sa pagdinig ng House Justice Committee para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kanina, bago magsimula mismo yung hearing, nakapanayam natin si Attorney Michael Powa kung saan dumalo siya dito bilang former DepEd spokesperson nga. At yun nga, nasabi niya na walang defense team ni VP Sara ang planong dumalo ngayong araw. Pero bukod pa dyan, pakinggan din natin, napakinggan din natin yung ilan sa mga nasabi naman ni self-proclaimed Batman ni VP Sara na si Ramil Madriaga. At isa nga sa pinaka naging highlight din dito ay yung sinasabing confidential funds ng Office of the Vice President na nagkakahalaga ng 125 billion pesos ay nagasta daw in less than 24 hours lamang at hindi 11 days. Katulad, yan ay taliwas dun sa mga naging reports din natin noong mga nakaraang araw. At yun nga, paglilinaw niya, siya mismo yung nag-dispose nitong 125 million pesos na confidential funds. Bukod pa dyan, syempre may mga sinabi pa rin si Madriaga at may mga pinakita siyang mga pictures and videos para nga mas mapagtibay yung mga nakapaloob doon sa kanyang affidavit, lalo na dahil mas na-expand pa ito dahil nung originally ay mas kaunti yung naging laman, ngayon ay mas dumami na, nasa around 50 pages na rin yung nakalagay dun sa kanyang supplemental affidavit. At yun nga, kanina mabanggit ko na lang din dun sa opening statement ni Justice Committee Chairperson Jervy Luistro na nililinaw niya na hindi ito isang impeachment trial kundi isang impeachment hearing lang. Dito daw kasi sa Kamara magsisimula yung mga pagdinig at yung initiative para nga magpatuloy yung impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At tulad nga nung nasabi niya kanina, sabi raw ng mga kabataan, hawak ng Kamara ang bita. Lord Denise? Oo. Amy, follow up lang saglit, partner. Ano ba yung mga tinatanong, halimbawa, nilinaw ni Committee Chair Luistro, na hindi ito trial. Kumbaga, ito ay parang preliminaries. Mga pagtatanong. Pero ano ba yung mga halimbawa ng mga tanong na pinigilan ni Chair Luistro? Halimbawa, kanina, magkasunod yata si Congressman Jokno at si Congressman ng Maynila. Ilang beses yun actually na paulit-ulit sinasabi ni Representative Luistro. Go ahead, Amy. Yes, actually, meron kasi dito na nilinaw din si Justice Committee Chairperson Luistro nga na sinasabi niya, ang importante daw kasi dito sa mga pagdinig sa Kamara ay clarificatory questions lamang. So technically, yun ay para ma-confirm lang din ni Madriaga kung ano nga ba yung nasa loob ng kanyang affidavit at para technically mabigyan din ng konting konteksto yung nasa dokumento nga na inihain niya dito mismo sa Kamara. Hindi maaari na magtanong ng way beyond at mag-exceed pa beyond doon sa nakapaloob nga sa affidavit ni Madriaga. Dahil technically nga, ang paglilinaw nga ni Luistro dito ay isang pagdinig lamang ito. Isa din sa mga hinarang niya kanina si Teachers Party List Representative Antonio Tino na nagiging probing na daw yung questions ni Tino pagdating nga dito sa mga confidential funds, pati na rin sa mga taong kasama dito sa mga alegasyon laban kay VP Sara. Alright, maraming salamat sa iyong update. Ang ating mojo dyan sa House of Representatives, Amy Atienza.